Paano po kapag 2 days bago siya magpupo? So, sagutin natin yan dito sa content na to, Miss Ai. Ngayon, isa-isain natin yan from newborn up to infancy. Kung ano ba yung normal na pupo ng isang baby. First, kung ang baby mo ay newborn pa lamang, kakapanganak, or 6 weeks old, alam nyo ba na sila yung mas madalas pumupo na nagre-range between 5 to 10 poops per day, per 24 hours yun ha. May times pa nga na habang sila ay dumidede, magpupups na yung mga yan. Or pwede naman na after nila mag-feed, magpupups agad yan. Ganon kabilis yung digestion nila. Kaya nga sa isang araw ay possible maka 5 to 10 diapers ka per day. As in, ito talaga yung pinakamagastos moment kasi palit ka ng palit ng diaper. Hindi mo naman pwedeng ibabad sa pupo kasi baka magkaroon ng rashes. So yun yung iniiwasan natin doon. Kaya kaka-poops pa lang palit agad. Alam nyo ba may experience pa ako noon na habang pinapalitan mo, nilinis mo na, no? Napailalim mo na yung bagong diaper, ayun, pupupo ulit, hindi pa pala sila tapos. So again, nag-aksaya ka na naman ng diaper. Minsan maganda rin kapag mabagal ka magpalit ng diaper eh. Kasi para maabutan mo kung sila ay may susunod pang pupo. Ngayon, kapag si baby mo naman ay nasa 6 weeks old, pwedeng everyday sila magpupo or possible na hindi na sila everyday magpupo. Pwedeng magkaroon na ng 2 or 3 araw bago sila magpupo. Pero ito po ay normal according sa PEDYA as long as si baby mo daw ay comfortable, healthy, and growing. At kung ang pupo naman niya ay hindi hard and soft pa rin, ito ay normal lamang. Pero pag umabot na ng 5 araw na hindi nakakatai si baby, yun na yung time na niresetahan na siya ng suppository para matain na siya. Kasi by that time daw, matigas na yung pupo dahil naiimbak na sa matagal na panahon. Ang explanation niya noon, kapag hard at saka dry yung pupo niya, sign daw ito na nade-dehydrate mo na si baby. And kapag maraming beses naman napupupo sa isang araw, meaning infant na si baby, no, pero nagpupups pa rin siya ng 5, 6, 7, 8 times in a day, baka naman ito ay diarrhea na. Kaya kailangan mo pa rin magpakonsulta. Ngayon, na sa first time, naiintindihan ko kayo na very paranoid talaga kung sakaling hindi nagpupupo si baby. Kapag nangyayari yun, kuwari 2 days na hindi pa nagpupupo si baby, i-observe nyo lang kung sakaling siya ay nagiging irritable na, feeling nyo na merong masakit sa kanya, lagi siyang grumpy, lagi siyang umiiyak, irritable. Kapag nagpupupo siya, talagang nag-facial grimace siya na iniiri niya, baka nahihirapan nga talaga siyang pumupo or matigas yung kanyang pupo. Ang gagawin nyo lang naman doon is mas madalas ang pagpapadede. Kung sakaling siya ay pwede nang uminom ng water, more water, para ma-hydrate at lumambot yung tae. And kung sakali nga kumakain na siya ng mga complementary food, ang papaya po ay high fiber kaya nakakatulong ito sa ating digestion at ganoon din naman sa baby. Syempre dudurugin niyo siya para makain ni baby ng safe. So yun lang yung advice ko sa inyo mga mami ha. If ever na hindi nakakapupo si baby araw-araw or hindi madalas, observe nyo, monitor nyo sila ng maigi kung sila ay nahihirapan or may feeling kayo na hindi na normal yung nangyayari sa kanya. Mararamdaman nyo naman yun as a mother. If ever may doubt kayo, magpakonsulta sa doktor. So again, thank you for watching my videos. Nakikita ko talaga na sa comment section, marami kayong tinatag. Sobrang na-appreciate ko yun. Kasi by that means po, is na-spread natin yung informative video na pinaghihirapan ko para sa inyo, para meron kayong mapanood everyday. So again, thank you for watching. See you next time.